Sa huli, naglaho ito. Wala akong makita. Sa isang tag-araw na talamak ang matinding init, sabay-sabay na nagsimulang mawalan ng kuryente sa iba't ibang bansa sa mundo. Tumigil ang mga aircon. Umasa ang mga ospital sa emergency generators at ang mga lungsod ay nabalutan ng dilim sa isang iglap. Hindi ito ang unang pagkakataon. Paulit-ulit na itong nangyayari. Ngunit may isang kakaibang punto. Sa gitna ng magkakatulad na kondisyon, magkakatulad na init at magkakatulad na pangangailangan, may isang bansang walang balita na maririnig. Isang lugar na walang blackout, walang kaguluhan at walang kailangan ng paliwanag. Ano kaya ang kaibahan sa bansang iyon? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like dahil malaking tulong ito sa paggawa ng video. Isang pindot lang bago manood, maraming salamat. 4141 Greece. Isang numero na hindi maisip sa Europa. Ngunit noong tag-araw ng 2024, ang numerong iyon ay naging katotohanan. Sumabog ang pangangailangan sa aircon at ang power grid ay humiyaw. Ako ay nasa control center. Nakita ko ang mga pulang ilaw sa screen na dumadami ng isa-isa at sa loob lamang ng 7 minuto, sabay-sabay na lumubog sa dilim ang 16 na bansa sa Europa. Ako si Dieter Kraus. Sa loob ng 30 taon, hindi ko na mabilang ang krisis na nakita ko sa power grid. Ngunit, iba ang gabing iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang pagbagsak ng buong Europa ng sabay-sabay. Ako ay ipinadala bilang senior advisory consultant, ngunit wala akong nagawa. Alas, 9:47 ng gabi. Ang screen sa Berlin Central Control Center ay naglabas ng babala sa unang pagkakataon. Nagsimula ito sa timog ng France. Lumampas ng 27% ang pangangailangan sa kuryente sa inaasahang halaga. Hindi ito malaking problema. Sapat na sana ang paggamit ng reserve power. Ngunit pagkaraan ng 3 minuto, biglang nag-iba ang sitwasyon. Mula sa hilagang Italia, may umakyat na kaparehong signal. Sumunod ang Spain, Greece, Austria. Sabay-sabay na umilaw ang mga pulang ilaw. Hindi ito nagkataon lang. Binalot ng init ang buong Europa. Nagulo ang control room. Nagkontak ang mga tagapamahala sa mga operator ng iba't ibang bansa. Ngunit nagkaroon ng problema. Sino ang unang gagamit ng reserve power? Ang bawat bansa ay nagbigay prioridad sa sarili nitong pangangailangan. Kailangan ng kasunduan. Naantala ang kasunduan. Alas, 9:51 ng gabi, isa sa mga transmission line sa Timog France ang automatikong naputol dahil sa sobrang init, ngunit lumipat ang load sa katabing linya. Hindi rin kinaya ng linyang iyon. Nagsimula ang chain reaction. Malinaw kung naaalala ang sandaling iyon. Tumunog ang alarm. Hindi lang isa, kundi 10, 20, 30. Lahat ng screen ay namula. Ipatupad ang automatic recovery. Sigaw ng isang tao. Ngunit hindi umandar ang recovery algorithm. Bakit? Dahil ang sitwasyon na ito ay isang senaryo na hindi nila naisip noong idinisenyo ang sistema. Nakahanda sila para sa blackout ng isang bansa, ngunit ang sabay-sabay na krisis ng 16 na bansa ay wala sa manual. Tumigil ang sistema. Ang pagpapasya ay naging tungkulin ng tao, ngunit sino ang magdedesisyon? Sabi ng operator ng France, kailangan nilang makipag-ugnayan sa Germany. Humingi ng pag-aproba ang Germany mula sa EU Energy Committee. Nagpatawag ng emergency meeting ang komite sa bawat bansa. Ang proseso ay perpekto, ayon sa patakaran. Ngunit hindi naghintay ang power grid. Alas, 9:55 ng gabi. Sabay-sabay na nagkaroon ng malawakang blackout sa 16 na bansa sa Europa. Namatay ang ilaw sa emergency room ng mga ospital. Huminto ang subway sa loob ng tunnel. Naparalisa ang komunikasyon. Namatay ang mga traffic light. At nagkagulo ang trapiko sa loob lamang ng 7 minuto. Sa 7 minutong iyon, wala akong nagawa. Ang 30 taon kong karera bilang eksperto ay kumupas. Ang tanging nagawa ko ay titigan ng mga screen. Narinig ko sa unang pagkakataon ang tunog ng pagbagsak ng kaayusan. Hindi ito pagsabog. Hindi rin ito alarm. Ito ay katahimikan. Lahat ay napipi. Inabot ng ilang oras ang pag-recover. Hindi matansya ang lawak ng pinsala. Nagkaroon din ng mga namatay dahil huminto ang oxygen supply sa ospital. Kinabukasan, nagpatawag ng emergency meeting. Nagtipon ng mga ministro ng iba't ibang bansa. Nagsimula ang pagtuturuan. Siningil ng France ang Germany at nagtaas ng isyu ang Germany sa disenyo ng sistema. Binanggit ng media ang record-breaking na init bilang sanhi.
Lumabas ang ekspresyong puwersa ng kalikasan. Nang marinig ko ang salitang iyon, nakumbinsi ako. Hindi ito sakuna. Problema ito sa disenyo. Bakit paulit-ulit na bumabagsak ang power grid ng mga mauunlad na bansa? Hindi umalis sa isip ko ang tanong na ito. Mayroon kaming pinakamahusay na teknolohiya. Isang power grid na may 200 taong kasaysayan. Mayroon ding iba't ibang safety device. Ngunit bakit ito bumagsak sa loob ng 7 minuto? Sinimulan kong gawin ang after-action report. Nag-ipon ako ng datos. Tiningnan ko ang power consumption patterns, transmission capacity, reserve margin, at recovery time ng bawat bansa. Pagkatapos, nakita ko ang isang pattern. Kung mas maunlad ang bansa, mas madalas ang blackout. Kakaiba ito. Habang umuunlad ang teknolohiya, mas nagiging vulnerable ang sistema. Bakit? Ang dahilan na sinuri ko ay malinaw. Dahil nakakalat ang responsibilidad. Kung mas maraming operator, mas mabagal ang pagpapasya. Kung mas komplikado ang istruktura ng kasunduan, mas naantala ang pagtugon sa krisis. Kung mas maraming safety device, mas bumabagal ang sistema. Simula noon, hindi na ako naniwala sa success story. Ang power grid ng Europa ay isang exemplary case sa mga textbook. Ngunit sa realidad, bumagsak ito sa loob ng 7 minuto. Kung gayon, nasaan ang tunay na success story? Sinimulan kong hanapin ang sagot. Nakuha ko ang lahat ng power reliability data ng mga bansa sa OECD. Datos ito ng nakaraang 10 taon. Naghambing ako ayon sa bansa. At may nakita akong kakaiba. Tanging isang bansa lamang ang naging exception. Ang annual outage time ay abnormal na mababa. Hindi ito natinag ng matinding init o taglamig. Walang record ng malawakang blackout. Sa simula, hindi ako naniwala. Akala ko, statistical error lang. Ngunit ang datos ay consistent sa loob ng 10 taon. Ang pangalan ng bansang iyon? Pilipinas. Sa sandaling iyon, nalaman ko na doon pala ang sagot na hinahanap ko. Ngunit kasabay nito, nag-atubili akong tanggapin. Dahil kailangan kong tanggapin na ang Pilipinas ang bansang kailangan naming matuto. Pilipinas. Nang una kong makita ang pangalan na iyon, nagduda ako dahil sobrang linis ng datos. Ang ibig sabihin ng malinis sa power statistics ay dalawa. Perpekto o minanipula. Una kong pinagdudahan ng huli. Muli kong binuksan ang power reliability comparison ng mga bansang OECD. Datos ito ng 10 taon, mula 2014 hanggang 2024. Inayos ko ito batay sa annual outage time. Estados Unidos, average 328 minuto. France, 245 minuto. Germany, 190 minuto. United Kingdom, 294 minuto. At Pilipinas, 16 minuto? Imposible ito. 16 minuto? 16 na minuto lamang sa isang buong taon. Kinuha kong muli ang calculator. Baka nagkamali ako sa unit. Baka oras-hour imbes na minuto. Hindi. Minuto ang tama. Indelete ko ang numerong iyon ng 3 beses at binawi ng 4 na beses. Pareho pa rin. 16 minuto. Walang nagbago. Siguro iba ang statistical standard. Bulong ko sa sarili. Bahagyang magkakaiba ang paraan ng pagsukat ng outage sa bawat bansa ng OECD. May bansa nagtatala lamang ng 5 minuto pataas. May bansang kasama na ang 8 minuto pataas. Siguro, mas maluwag ang pamantayan ng Pilipinas. Kaya hinanap ko ang original report. Sa halip, mas mahigpit ang pamantayan ng Pilipinas. Lahat ng outage na 3 minuto pataas ay itinala. Pati ang planned outage ay kasama. Mas mahigpit kaysa sa ibang bansa. Siguro, kaya lang nila, dahil maliit na bansa lang, ito ang pangalawang hypothesis ko. Kung maliit ang lupain, madaling pamahalaan. Dahil maikli ang transmission distance. Ngunit mali rin ito. Ang laki ng lupain ng Pilipinas ay halos 78% ng Germany. Ngunit ang population density ay halos 2.7 beses ng Germany. Mas mataas ang concentration ng power demand. Sa halip, mas mahirap ang istruktura ng pamamahala. Unti-unti akong naging balisa. Sunod kong tiningnan ang klima. Baka tropical ang klima ng Pilipinas kaya walang gaanong pagbabago sa power demand. Tiningnan ko ang datos. Pinakamataas na temperatura sa tag-araw, 38 degrees Celsius. Pinakamababa sa taglamig sa kabundukan, 20 degrees Celsius. Ang temperature deviation ay 58 degrees Celsius. Mas extreme pa kaysa sa Europa. Isang istruktura na nagdudulot ng pagsabog ng cooling demand
Sa kabila nito, di 16 minuto pa rin ang outage. May error siguro sa reporting format. Ito ang pangatlong hypothesis ko. Malamang, ikinlasipika ng Pilipinas ang mga maliliit na outage bilang maintenance at inalis sa statistics, isang matalinong paraan upang pagandahin ang numero. Kaya, kinuha ko ang detailed report ng Pambansang Korporasyon ng Kuryente. Lahat ng outage ay nakatala, pati ang 1 minuto, 3 minuto at planned outage. Transparent ito, walang tinatago. Natahimik ako. Kung gayon, totoo ba ang numerong ito? Muli kong binuksan ang datos. Sa pagkakataong ito, sinuri ko ng taon-taon. Baka maganda lang ang isang taon. Baka nagkataon lang. 2014, 80 minuto. 2015, 18 minuto. 2016, 12 minuto. 2017, 16 minuto. 2018, 14 minuto. Halos magkakatulad sa loob ng 10 taon. Nasa loob ng margin of error. Hindi ito nagkataon. Ito ay stability na pinanatili sa istruktura. Ang hindi komportableng katotohanan ay laging nagsisimula sa numero. Tumayo ako. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakikita ko ang loob ng Berlin. Ang lungsod na huminto ng 6 na oras dahil sa blackout 2 linggo na ang nakalipas. Kung totoo ang numerong ito, bulong ko. Ang Pilipinas ang bansang kailangan naming matuto. Sa sandaling binigkas ko ang pangungusap na iyon, may nagbago. Hindi ko na pinagdudahan ng datos. Sa halip, nag-iba ang tanong. Bakit? Bakit nagawa ito ng Pilipinas? Pinalawak ko ang comparative analysis. Hindi lang outage time ang tiningnan ko. Power demand patterns, reserve margin, recovery speed, hanggang equipment investment, lahat. At may nakita akong isa pang kakaibang punto. Walang record ng malawakang blackout. Nagkaroon ng malawakang blackout ang US noong 2003. 50 milyong tao ang naapektuhan. Ang Europa ay nagkaroon noong 2006-2021 at ang insidente noong 2024. Nagkaroon din ng ilang beses ang Pilipinas pagkatapos ng historical event. Dito pananatilihin ang konteksto, nakakaunti ang blackout ng Pilipinas kumpara sa iba. Ngunit ang Pilipinas, wala ni isa sa loob ng 10 taon. Hindi ito statistics, nakumbinsi ako. Ito ay sistema. Ayon sa nakalap kong datos, stable ang Pilipinas kahit sa panahon ng matinding init. Noong tag-araw ng 2018, naranasan din ng Pilipinas ang matinding init na halos 40 degrees Celsius na record ang pinakamataas na power demand. Sa kabila nito, walang outage. Paano ito nagawa? Sinimulan kong tingnan ang istruktura ng power operation ng Pilipinas. Generation, transmission, distribution, control. Gusto kong malaman kung paano ito konektado. At nagkaroon ako ng unang shock. Single operator ito. Isang pambansang korporasyon ng kuryente. Ang namamahala sa lahat. Mula power plant hanggang sa bahay, kinukontrol nila ang buong proseso. Hindi ito istruktura na hinahati ang trabaho sa maraming operator gaya ng Europa. Posible ba ito? Hindi ako makapaniwala. Dahil ito ay isang istruktura na hindi maiisip sa Europa. Monopoly, simbolo ng inefficiency. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Ang Pilipinas ang nagpapatakbo ng pinaka-stable na power grid sa OECD. Efficient kahit monopoly. Ito ay taliwas sa teorya sa textbook. Naguluhan ako. Ano ang pinag-aralan ko sa loob ng 30 taon? Nalaman ko na ang market competition ay nagdudulot ng efficiency. Naniwala ako na ang decentralization ay nagpapataas ng stability. Ngunit ang Pilipinas ay ginawa ang kabaligtaran at nagtagumpay. Ang numerong ito ay sobrang tahimik para ipagmalaki at sobrang perpekto para maging kasinungalingan. Ang Pilipinas ay hindi tanong, kundi pagdududa mismo. Isinara ko ang laptop ko. Ayaw kong tingnan ng screen. Ngunit sa isip ko, tumatakbo ang kalkulasyon. 16 minuto. Ang numerong ito ang yumayanig sa paniniwala ko. Nagdesisyon ako. Kailangan kong makita ng direkta. Hindi sapat ang datos lang. Kailangan kong makita ang site. Kailangan kong kumpirmahin sa sarili kong mga mata kung paano ito naging posible. Nagbook ako ng tiket papuntang Pilipinas. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Magulo ang isip ko. Baka may nakaligtaan ako. O baka, totoo, ang Pilipinas ang may sagot. Hindi ako komportable. Ngunit kasabay nito, nakumbinsi ako. Kung hindi ko aalisin ang pagdududa na ito, hindi ako makakausad.
Dumating ako sa Maynila noong Enero 2025. Nag-set up ako ng meeting sa mga opisyal ng Power Corporation. Bumisita ako bilang eksperto sa power grid ng Europa. Opisyal, technical exchange ito. Ngunit iba ang tunay na layunin. Ang makita ng direkta kung paano gumagana ang sistemang ito. Sa unang meeting, binigyan ako ng mga opisyal ng Pilipinas ng document. Ito ay isang structural diagram ng power grid. Isang A4 size na papel. Ito lang po ba lahat? Tanong ko. Ang power grid structure diagram ng Europa ay kadalasang lampas 50 pahina. Hati-hati ito ayon sa operator, bansa at segment. Ngunit ang Pilipinas, isa lang. Opo, ito na po lahat. Sagot ng opisyal. Binuksan ko ang diagram at nagulat ako. Kaya bang maging ganito kasimple? Mula sa power plant hanggang sa bahay, konektado ito sa isang linya. Halos walang branching point sa gitna. Ang lahat ng flow ay nagtitipon sa isang central control center. Ang Pambansang Korporasyon ng Kuryente PKK po ang namamahala sa lahat, paliwanag ng opisyal. Generation, transmission, distribution, at control, lahat? Tumango siya. Opo, kami po ang may responsibilidad sa bawat tahanan. Responsibilidad. Ang salitang iyon ay umalingaw sa aking pandinig. Sa Europa, nakakalat ang responsibilidad. Generation sa Company A, transmission sa Company B, distribution sa Company C. Kapag nagkaroon ng problema, nagtatalo sila kung sino ang may kasalanan. Ngunit sa Pilipinas, iba. Isang entity ang may pananagutan sa lahat. Malinaw. Kung gayon, kapag nagkaroon ng problema, ano ang ginagawa ninyo? Tanong ko. Agad kaming re-responde. Maikli ang sagot niya. Hindi ba kayo nagmi-meeting? Depende sa sitwasyon. Pero sa emergency, agad nagdedesisyon ang controller sa site. May authority sila nang walang approval. Sandali akong napipi. Isang istruktura na hindi maiisip sa Europa. Isang site controller ang nagdedesisyon ng mag-isa. Ang pagputol ng transmission line o pagpasok ng reserve power. Nasaan ang pananagutan? Tanong kong muli. Nasa controller po. Sagot ng opisyal ng mahinahon. Paano kung mali ang desisyon? Responsibilidad pa rin po ng controller. Pero dahil sa thorough na manual at training, halos wala pong maling desisyon. Sa pagsusuri ko, ito ay isang malaking pagkakaiba. Ang Europa ay idinisenyo upang iwasan ang responsibilidad. Mapanganib ang pagdedesisyon ng mag-isa dahil kapag nagkamali, ang individual ang sisisihin. Kaya pinipili nila ang consensus. Kapag marami ang nagdesisyon, nakakalat din ang responsibilidad. Ngunit ang Pilipinas ay kabaligtaran. Binigyan nila ng authority ang individual at pinanagutan din nila. Kung gayon, gaano katagal ang average decision time? 30 segundo hanggang 1 minuto. 30 segundo. Sa Europa, 15 minuto. Mas mabilis pa, 10 minuto. At iyon ay sa simpleng sitwasyon pa lang. Isinulat ko sa notebook ko. Ngunit nanginginig ang kamay ko. Hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, bumisita ako sa control center. Ito ang Central Control Center ng PKK na matatagpuan sa Ortigas, Pasig. Dito sinacertify ng real-time ang power grid ng buong bansa. Iba na ang vibe mula pa sa pasukan. Mahigpit ang security. Dumaan ako sa security protocol ng 3 beses. Dama ko kung gaano kahalaga ang lugar na ito. Pumasok ako sa loob. Ang unang impression ko ay katahimikan. Sobrang tahimik. Ang control center sa Europa ay laging may tensyon. May nagtatakbuhan. May tumatawag at may mga inuutos. Ngunit dito, tahimik. Bakit po tahimik dito? Tanong ko sa controller na gumagabay sa akin. Wala po kasing problema. Sagot niya habang nakangiti. Hindi ba peak time ngayon ng power demand? Opo, pero nasa loob po ng predicted range. Predicted. Lumabas na naman ang salitang ito. Tiningnan ko ang central screen ng control room. Real-time na ipinapakita ang power demand ng buong bansa. Gumagalaw ang graph. Tumaas ang demand. Ngunit walang kinakabahan. Paano kung pumasok sa danger zone ng numerong iyan? Tanong ko. Inaayos na po namin bago pa pumasok. Paano? Ina-activate po namin ang reserve power ng preemptive at iwinawasto ang load distribution sa pagitan ng mga rehiyon bago maganap ang insidente. Opo, nalaman ko sa sandaling iyon. Ang Pilipinas ay hindi lang nagmamaneho ng kuryente. Kinokontrol nila ito.
Sa Europa, tumutugon sila kapag may insidente. Para sila nag-aapula ng sunog. Ngunit ang Pilipinas, iba. Inaalis na nila ang apoy bago pa man magkasunog. Pre-incident prevention, hindi post-incident recovery. Kailan po talaga nangyayari ang blackout? Kapag lumampas sa prediction ng sitwasyon. Pero bihirang mangyari iyon. Gaano kadalas? Ilang beses lang sa isang taon. Ilang beses? Sa Europa, ilang daang beses sa isang taon. Natahimik ako. Noon iyon. Biglang tumunog ang alarm. Ano po ang nangyayari? Kinabahan ako. Sa Europa, kapag tumunog ang alarm, nagkakagulo, nagtatakbuhan, nagpapatawag ng situation room. Ngunit dito, iba. Isang controller ang tumayo, tiningnan ng screen, may in-type, at umupo ulit, 3 segundo. Ano iyon? Tanong ko. May bahagyang lumampas sa demand forecast sa Central Luzon. Sagot niya, inactivate po namin ang reserve power. Mahina ang boses niya. Parang confirmation lang, hindi order. Nag-iba ang screen. Nagsimulang gumalaw ang kuryente patungo sa Central Luzon. Ang demand curve ay nag-stabilize, tapos sa loob ng 10 segundo. Nakuha po ba ang approval? Tanong ko. Hindi na po kailangan. Nasa loob po ng authority. Sagot ng opisyal. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng tahimik na lugar sa gitna ng krisis. 3:00 ng hapon, tumunog ang alarm sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, mas seryoso, sabay-sabay na sumabog ang demand sa rehiyon ng Metro Manila at Calabarzon. Bumaba ang reserve margin sa 10%. Napahinga ako ng malalim. Kung sa amin, emergency meeting na ang ipapatawag sa puntong ito, bababa ito sa loob ng 10 minuto. Ngunit ang control room, tahimik pa rin. 3 controller ang sabay-sabay na kumilos. Malinaw ang assigned area ng bawat isa. Activate Reserve Power 1. Reroute load Manila South. Transfer Power, Batangas Cavite. 3 order ang halos sabay-sabay na ibinigay. Walang meeting. Walang consensus. Kumilos ang bawat isa batay sa sarili niyang desisyon. Ngunit walang banggaan. Hindi malaki ang order. Ngunit decisive ang resulta. Pagkaraan ng 30 segundo, nag-stabilize ang demand curve. Ang reserve margin ay bumalik sa 15%. Paano po ninyo naayos? Tanong ko, nagtataka? Manual po. May nakatakdang response para sa bawat sitwasyon. Kung gayon, sino ang nagdesisyon? Controller po sa site. Ang taong pinakakaalam sa sitwasyon ang nagdedesisyon. Sa pagsusuri ko, ito ang core ng sistema. Ang Europa, ang top management ang nagdedesisyon. Nagre-report lang ang site. Mula sa itaas bumababa ang desisyon. Kaya mabagal. Ang Pilipinas, ang site ang nagdedesisyon. Bumaba ang authority. Kaya mabilis. 4:00 ng hapon. Pangatlong alarm. Ngayon, tunay na krisis. Isa sa mga pangunahing power plant ang nag-emergency shutdown. Biglang bumaba ng 4% ang supply capacity. Kasabay nito, patuloy na tumaas ang demand. Reserve margin, 7%. Kung sa Europa, sisimulan na ang partial blackout. Nagpakaba ako. Sa wakas, makikita ko na bang nayayanig ang sistema ng Pilipinas? Ngunit ang control room, hindi nagpanik. Tumayo ang chief controller. Tiningnan niya ang buong screen. National load redistribution. Prepare for emergency reserve activation. Bumaba ang order. Sa sandaling iyon, lahat ng controller ay kumilos. Ngunit hindi sila nagtatakbuhan. Sa kani-kanilang upuan, nag-type sila sa keyboard. Sa screen, nagsimulang gumalaw ang kuryente. Mula Maynila patungong Cebu, Cavite patungong Ilocos, ang kuryente ng buong bansa ay na-reallocate ng real-time. Emergency Unit 4. Online. May nag-report. Load stabilized. Narinig ko ang isa pang boses. Reserve margin bumalik sa 12%. 1 minuto at 30 segundo. Mula power plant shutdown hanggang recovery, 1 minuto at 30 segundo lang. Natahimik ako. Hindi sila nagmamadali. Nauna na sila. 5:00 ng hapon. Tapos na ang sitwasyon. Nagpatuloy ang matinding init. Ngunit stable ang power grid. Walang blackout na nangyari. Bakit hindi ninyo ipinaalam sa media? Tanong ko. Wala po kaming dahilan para ipaalam.
Wala namang blackout. Sagot ng opisyal, nakangiti. Pero krisis iyon, hindi ba? Nakamanage po ang krisis. Iyon po ang trabaho namin. Ang control ay hindi ingay, kundi sukatan ng tiwala. Napagtanto ko ng araw na iyon, ang core ng sistema ng Pilipinas ay hindi teknolohiya. Ito ay tiwala. Ang controller ay nagtitiwala sa sistema. Ang sistema ay nagtitiwala sa controller. Kaya mabilis. Ang Europa, hindi sila magkakatiwalaan. Kaya kailangan nilang mag-check, mag-meeting, at mag-approve. Kaya sadyang mabagal. Walang tensyon dito. Dahil isang istruktura ito na hindi kailangan ng tensyon. Isinulat ko sa notebook ko. Kaya pala hindi bumabagsak. Ito ay isang sistema ng tiwala na higit pa sa teknolohiya na nasa antas ng training. Noong Agosto 2, 2025, naglabas ng special warning ang Weather Bureau. Hindi pa nangyayari ang ganitong matinding init. Nagkaroon ng heatwave sa buong Pilipinas. Ang inaasahang pinakamataas na temperatura sa Maynila ay 41 degrees Celsius. Ayon sa nakalap kong datos, ito ang pinakamataas na record sa kasaysayan ng pagmamasid ng panahon sa Pilipinas. Pumunta ako sa control center ng maaga noong umagang iyon. Baka ngayon, iba na. Sabi ko sa opisyal. Ano po ang ibig mong sabihin? Baka ngayon, mayayanig na. Nagpakatotoo ako. Sa loob ng nakaraang 2 buwan, tiningnan ko ang sistema ng Pilipinas at inamin ko ang galing nila. Ngunit ngayon, iba. 41 degrees Celsius ay isang numero na susubok sa limitasyon ng sistema. Alas 10 ng umaga. Nagsimulang tumaas ang temperatura. Ang demand curve sa screen ay mabilis na umakyat. Mas mabilis kaysa sa dati. Sabay-sabay na tumakbo ang aircon sa buong bansa. Reserve margin, 18%. May allowance pa. Ngunit simula pa lang ito. Tanghali na. Temperatura, 38 degrees. Sumabog ang demand. Reserve margin, 12%. Mabilis na bumababa ang numero. Kinabahan ako. Sa Europa, ang 12% na reserve margin ay warning stage. Lahat ng involved ay naka-standby. Wala po bang problema? Tanong ko. Nasa loob po ng management range. Kalmado ang opisyal. Ngunit alam ko, ang tunay na krisis ay magsisimula sa alas 2 ng hapon. Ang oras kung kailan umaabot sa peak ang temperatura. Alas, usok 20 ng hapon. Lumabas ang unang variable. Output reduction alarm sa power plant sa rehiyon ng Cebu dahil sa overheating ng generator. Dahil sa matinding init, bawas ng 30% ang output. Reserve margin, 9%. Isang maling hakbang pa. At tapos, naisip ko sa loob-loob ko. Sa sitwasyong ito, kung may isa pang variable na mangyari, magsisimula ang chain collapse. Gaya ng pagbagsak ng Europa sa loob ng 7 minuto. Alas 2 ng hapon. Temperatura, 41 degrees Celsius na lampasan. Ang demand ay nakarecord ng pinakamataas sa kasaysayan. Ang graph sa screen ay lumampas sa pulang linya. Reserve margin, 7%. Danger zone ito. Sa Europa, sisimula na ang paghahanda para sa partial blackout. Tiningnan ko ang control room. Ngunit kakaiba. Walang nagpapanik. Tumayo ang chief controller. Ngunit hindi tumakbo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa central console. National Load Management, Phase 1. Bumaba ang order. Sa sandaling iyon, nagiba ang screen. Nagsimulang gumalaw ang kuryente sa iba't ibang lugar ng bansa. Mula sa mataas na demand patungo sa mababa. Real-time redistribution, emergency reserve power, full activation, iba pang order. Nagising ang mga power plant na naka-standby. 1, 2, 3. Sa isang iglap, 5 power plant ang naging online. Reserve margin bumalik sa 11%. 30 segundo. Hindi ako makapaniwala. Bago pa man dumating ang krisis. Tapos na ang adjustment. Alas 12:15 ng hapon. Dumating ang pangalawang variable. Transformer substation alarm sa rehiyon ng Ayala, Makati. Seryoso ito. Ang Ayala, Makati ang lugar na pinakamataas ang power consumption sa Maynila. Kung titigil ang substation, daan-daang libong kabahayan ang mawawalan ng kuryente. Kung sa Europa, huli na. Ngunit ang Pilipinas, iba. Ayala load dispersal, transfer to Pasay. Sabay-sabay na naipatupad. Ang bahagi ng kuryente sa Ayala ay inilipat sa kalapit na rehiyon.
Agad na bumaba ang load ng substation. Load relieved. 10 segundo. Sa datos na sinubaybayan ko sa loob ng 20 taon, hindi ko pa nakita ang ganitong bilis. Alas, 3 ng hapon. Naabot ang peak ng temperatura. 41 Ambra Sensi. Ang power demand ay pinakamataas sa kasaysayan. Patuloy na tumataas ang numero sa screen. Napahinga ako ng malalim. Ngayon, sa loob-loob ko. Ngayon, babagsak na. Ngunit hindi bumagsak. Ang control room ay tahimik. Walang alarm na tumunog. Ang mga controller ay nakaupo sa kani-kanilang upuan, nakatingin sa monitor. Reserve margin, 9%. Nasa danger zone pa rin, ngunit stable. Tinitigan ko ang screen. Ang kuryente ng buong bansa ay gumagalaw ng organic. Mula Maynila patungong Cebu, Cavite patungong Ilocos. Para itong buhay na organismo na dumadaloy. Nagpapadala sa kulang, kinukuha mula sa sobra. Real time, demand peak past. Alas, 3:17 ng hapon, pumasok ang report. Reserve margin bumalik sa 12%. Tapos na, nalampasan ng Pilipinas ang pinakamalalang init sa kasaysayan. Walang blackout na nangyari. Hindi rin lumabas sa balita. Bakit hindi ninyo ipinaalam sa media? Tanong ko. Hindi na po dapat ipaalam. Wala namang blackout. Sagot ng opisyal, nakangiti. Ang pinakadakilang tagumpay ay ang hindi napapansin. Kinausap ko ang opisyal habang naghahapunan. Alam niyo ba na record-breaking ang araw na ito? Tanong ko. Opo, alam namin. Sagot niya. Kung gayon, bakit walang nakakaalam? Dahil nagtagumpay. Kapag nabigulang, nagiging balita kahit hindi ka panipaniwala. Doon ko naunawaan kung bakit walang blackout sa Pilipinas. Hindi nila minamanage ang krisis. Inaalis nila ang krisis bago pa ito maging krisis. Pre-incident prevention, hindi post-incident response. Ito ang Pilipinas. Bumalik ako sa hotel at binuksan ang notebook ko. Isa lang ang isinulat ko. Talo ako. Bilang eksperto na may 30 taong karera, inamin ko. Ang Pilipinas ay malayo na sa inaasahan ko. Hindi ito teknolohiya, kundi filosofiya. Nang gabing iyon, matagal akong nakatulog ng mahimbing. Nang tanggapin ko ang pagkatalo, gumaan ang pakiramdam ko. Ngayon, matututo na lang. Nobyembre 2025. Idinaos ang International Energy Forum sa Geneva. Ako ay inimbitahan bilang presenter sa main session. Ang paksa, Stability of Next Generation Power Grids. Nagtipon ng 300 eksperto mula sa Europa, US at Asia. Bago mag-present, binasa kong muli ang draft ko. 30 pahina. Nakasulat ito batay sa European model. Ang decentralization ay lakas ng multigrid, ang efficiency ng market competition, ang democratic consensus structure. Ito ang nilalaman na ipinaglaban ko sa loob ng 30 taon. Ngunit nanginginig ang kamay ko. Ang draft na ito ay kasinungalingan. Ang nakita ko sa loob ng nakaraang 6 na buwan ay kabaligtaran. Ang Pilipinas ay centralized. May monopoly structure at decision focus at nagtagumpay. Dapat ko bang sabihin ito? Bulong ko. Kung mag-present ako ayon sa draft na ito, madali, walang magdududa. Ako ay isang eksperto sa power grid ng Europa, kaya paniniwalaan nila ang sasabihin ko. Ngunit iyon ay kasinungalingan. Nag-isip ako hanggang alas 3 ng umaga. Ang pangalan ko bilang eksperto o ang katotohanan. Pagdating ng umaga, nagdesisyon ako. Pumasok ako sa presentation venue. Ramdam ko ang tingin ng 300 tao. Tumayo ako sa podium. Nandoon ang inihanda kong draft. Tiniklop ko iyon. Sa halip, binuksan ko ang laptop ko. Ang datos na inipon ko sa loob ng nakaraang 6 na buwan, ipinakita ko ang unang graph sa screen. Power reliability comparison ng mga bansang OECD. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Isang bansa lang ang malaking exception. Annual outage time, 16 minuto. Consistent na numero sa loob ng 10 taon. Mga Gino at Ginang, nagsimula ako. Hindi ko ipipresenta ang nakatakda kong presentation ngayon. Lumakas ang bulungan. Dahil ang nilalaman nito ay ang teorya na pinaniniwalaan ko, 6 na buwan na ang nakalipas. Naghari ang katahimikan. Ngunit ngayon, iba na. Itinuro ko ang screen. Tingnan ninyo ang graph na ito. Ang average outage time ng OECD ay 240 minuto, US 328 minuto, Germany 190 minuto, France 245 minuto.
Itinuro ko ang bawat numero. Ngunit isang bansa lang ang 16 minuto. Pilipinas. Natahimik ang venue. Sa simula, hindi rin ako naniwala. Akala ko statistical error lang. Ngunit ang datos sa loob ng 10 taon ay consistent. Ipinakita ko ang pangalawang graph. Stability comparison sa climate conditions. Hindi natinag ang Pilipinas sa matinding init o taglamig. Noong Agosto 2025, sa gitna ng 41 degrees ang init, walang blackout na nangyari. Sa pagsusuri ko, nagsimulang maging seryoso ang audience. Pinuntahan ko ang sistemang ito para i-verify. Sinubukan kong humanap ng flaw. Gumawa ako ng extreme scenario na lalampas sa demand. Pinalakas ko ang boses ko. Ngunit wala ni isa ang nakapagpabagsak sa sistema ng Pilipinas. Pangatlong graph. Decision speed comparison. Europa. Average 15 minuto. Dahil sa consensus structure. Pilipinas, 30 segundo. Dahil ang controller sa site ang nagdedesisyon agad. May nagtaas ng kamay. Hindi ba iyan authoritarian na istruktura? Tanong ito ng representative ng Germany. Maaaring tingnan ng ganyan, inamin ko. Ngunit malinaw ang resulta. Authoritarian man o hindi, gumagana ang kanilang sistema. Ang atin, bumabagsak. Naghari ang katahimikan. Pinag-uusapan natin ang stability. Dahan-dahan kong sinabi. Ngunit ang Pilipinas ay nakaabot na sa next stage. Pagkatapos ng stability, nagbulungan ang mga tao. Post-incident response, hindi per-incident prevention. Recovery, hindi prevention. Decentralization, hindi control. Itinuro ko isa-isa. Ito ang pilosopiya ng Pilipinas. Ipinakita ko ang huling slide. Isang pangungusap lang. Ang Pilipinas ay hindi isang ehemplo, kundi isang pamantayan. Nagtapos ang presentation. Naghari ang katahimikan. 3 segundo, 5 segundo, 10 segundo. Pagkatapos, dumagsa ang mga tanong. Paano ito dinisenyo? Maaari ba itong kopyahin? Bakit tayo nabigo? Ano ang dapat nating baguhin? Walang ribatal dahil malinaw ang datos. Nagtaas ng kamay ang representative ng US. Dr. Kraus, alam kong ipinagtanggol ninyo ang European model. Ang presentation ninyo ngayon ay kabaligtaran nito. Tumango ako. Tama, nagkamali ako. Natahimik ang venue. Sa loob ng 30 taon, naniwala ako na ang decentralization ang sagot. Ngunit nang makita ko ang Pilipinas, napagtanto ko, ang decentralization ay para sa efficiency, hindi para sa stability. Ang dangal ng isang eksperto ay pinapakita kapag inamin niya ang kanyang pagkakamali. Kung gayon, maaari ba tayong gumaya sa Pilipinas? Tanong ng representative ng France. Sandali akong natahimik. Mahirap. Sa totoo lang, sagot ko. Maaaring kopyahin ang teknolohiya, ngunit hindi maaaring kopyahin ang filosofiya. Dinisenyo ng Pilipinas ang sistema batay sa responsibilidad. Tayo, dinisenyo upang iwasan ang responsibilidad. Kung gayon, imposible. Posible. Ngunit hindi lang ang sistema ang dapat nating baguhin. Ang attitude ang dapat unahin. Natapos ang oras. Lumapit sa akin ang mga representative ng iba't ibang bansa. Gusto pa nilang malaman ang tungkol sa sistema ng Pilipinas. Dumagsa ang kahilingan para sa non-public meeting. Napagtanto ko ng araw na iyon. Ang ginawa ko ay hindi pagpuri sa Pilipinas. Ito ay pagwawasto sa pagkakamali ko. Ang katotohanan ay hindi pinapaliwanag, kundi pinatutunayan. Pinatunayan ito ng Pilipinas. Inamin ko yun ngayon. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at binuksan ang notebook ko. Isa lang ang isinulat ko. Ang Pilipinas ay hindi isang hinahabol, kundi isang batayan. Sa sandaling na isulat ko ang pangungusap na iyon, may nagbago. Hindi na ako tagapagtanggol ng European model. Naging saksi ako ng Philippine model. At iyon ang tama. Pinatunayan iyon ng mga numero. Ilang bansa ang nagsimulang kumilos. Mula sa Geneva Forum, sumabog ang interes sa Philippine model. Sinimulan ng mga gobyerno ang pag-aaral ng paggamit ng teknolohiya. Ang Germany ang unang nagsimula. Nakipagkasundo sila sa technical transfer sa PKK. Gumamit sila ng smart grid system. Bumili rin sila ng real-time control software. 2 bilyong euro ang inilaan lang. Ngayon, magtatagumpay kami. Puno ng kumpiyansa ang Energy Minister ng Germany. Parehong-pareho ito ng sistema ng Pilipinas. Wala akong sinabi. Pagkaraan ng 6 na buwan, lumabas ang resulta.
Ang outage time ay bumaba mula 189 minuto patungong 187 minuto. May improvement, ngunit hindi ito maikukumpara sa 16 minuto ng Pilipinas. Bakit ganito? Tanong ng minister. Pareho naman ang sistema. Bumisita ako sa control center ng Germany. Naka-install ang pinakabagong kagamitan na galing sa Pilipinas. Pareho ang screen, pareho ang software, ngunit iba ang tao. Nagkaroon ng problemang sitwasyon. Tumunog ang alarm. Nag-report ang controller sa superior niya. Sobrang load alarm sa transmission line. Magpatawag ng meeting. Sagot ng superior. Pagkaraan ng 10 minuto, nag-meeting ang 5 tao. Nagbigay ng opinyon ang bawat isa. Nagkaroon ng consensus. Inabot ng 12 minuto. Kung sa Pilipinas, 30 segundo lang. Bakit hindi kayo agad nagdesisyon? Tanong ko. May manual naman. Kailangan ng confirmation. Kaninong confirmation? Sa superior. Baka magkamali, baka ako ang managot. Responsibilidad. Lumabas na naman ang salitang ito. Ganoon din sa France. Gumamit sila ng sistema ng Pilipinas, ngunit pinanatili ang operation structure. Hati-hati ang trabaho sa maraming operator. Kapag nagkaroon ng problema, nagtatanong sila kung sino ang may kasalanan. Ang resulta ay limitado. Bawas lang ng 15 minuto mula sa 245 minuto. Malayo pa rin sa Pilipinas. Ganoon din sa US at UK. Bumili sila ng sistema, ngunit iba ang resulta sa Pilipinas. Sa pagsusuri ko, malinaw ang sanhi. Dahil pinanatili nila ang responsibility dispersal structure. Ang Pilipinas ay isang single operator na may responsibilidad sa lahat. Mabilis ang desisyon at malinaw ang responsibilidad. Ngunit ang ibang bansa, iba. Binago ang sistema, ngunit pareho ang istruktura. Pinagsaluhan pa rin ang responsibilidad. Kapag may krisis, humihingi muna ng konsensus. Mabagal ang desisyon. Dumating ang matinding init sa Europa muli. Nasubok ang Germany. Ito ang unang pagsubok mula nang gumamit sila ng Philippine system. Temperatura, 39 degrees Celsius. Mabilis na tumaas ang power demand. Ako ay nasa control center. Tumunog ang alarm. Ang reserve margin ay bumaba sa 10%. Agad na rumisponde. Sabi ko. Ayon sa manual. Ngunit kinuha ng controller ang telepono. Kailangan kong mag-report sa superior. Wala nang oras. Sigaw ko. Paumanhin, ayon sa protocol. Pagkaraan ng 5 minuto, binigay ang approval. Isinagawa ang aksyon, ngunit huli na. Nagkaroon ng outage sa ilang rehiyon. Na-recover pagkaraan ng 30 minuto, ngunit nagkaroon ng pinsala. Nang gabing iyon, dinalaw ako ng German minister. Bakit hindi gumagana? Tanong niya. Parehong-pareho naman ang sistema ng Pilipinas. Sandali akong natahimik. Pareho ang sistema, ngunit iba ang attitude. Attitude. Ang Pilipinas ay dinisenyo batay sa desisyon. Kung magkamali, ang individual ang mananagot. Ngunit tayo, tinatago natin ang responsibilidad sa institutional setting. Hindi sila bumili ng sistema. Ang Pilipinas ay nag-design ng responsibilidad. Ito ang malaking pagkakaiba. Hindi maaaring import ang desisyon kahit na import ang teknolohiya. Gumawa ako ng report. Ang pamagat, Analysis of Failure to Implement the Philippine Model. Ang konklusyon ay malinaw. Ang power grid ng Pilipinas ay hindi resulta ng advanced na teknolohiya, kundi resulta ng national attitude. Sa sandaling naisulat ko ang pangungusap na iyon, naayos ang lahat. Ang Pilipinas ay may pilosopiya na higit pa sa power grid. Mabilis na desisyon, malinaw na responsibilidad, pre-incident prevention ng krisis. Hindi lang ito problema ng power grid. Tiningnan ko ang ibang sektor ng Pilipinas. National security, public administration, disaster response. Pareho ang pattern. Quick decision at immediate execution sa COVID-19 response noong 2020. Initial prevention sa mga historical disaster. Sa tuwing may krisis sa bansa, pareho ang pamamaraan. Ang kawalan ng blackout ay hindi nagkataon lang. Alam na ng bansang iyon kung paano haharapin ang krisis. Ang power grid ay isa lamang ehemplo. Isinulat ko ang huling kabanata. Hindi minamanage ng Pilipinas ang kuryente. Pinapatakbo ng Pilipinas ang bansa sa pamamagitan ng kuryente. Ang pangungusap na ito ang nagpaliwanag sa lahat. Maaaring kopyahin ang teknolohiya. Ngunit hindi maaaring kopyahin ang pilosopiya.
Alam na ninyo, ito ang katotohanan. Ngayon, nakumbinsi ako. Ang textbook ng Future Power Grid ay nakasulat na sa Pilipinas. At hindi ito simpleng technical manual. Ito ay textbook ng attitude sa pagharap sa krisis. Ipinasa ko ang report. Ipinadala sa mga gobyerno ng iba't ibang bansa. Nagkawatak-watak ang reaksyon. May mga bansang tumanggap. May mga bansang tumanggi. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Pilipinas, 16 minuto annual outage. World average, 240 minuto. Ang kaibahan na ito ang nagsasabi ng lahat. Ako ay isang eksperto na may 30 taong karera. Matagal kong pinag-aralan ng kaayusan. At napagtanto ko, ang lugar kung saan pinaka-perpekto ang kaayusan ay hindi ang bansa na sinubukan kong turuan, kundi ang bansa na pinag-aralan ko. Halos walang blackout ang Pilipinas. Hindi lang ito technical achievement. Ito ay ang attitude sa pagharap sa krisis. Ang lakas ng loob na huwag ipagpaliban ng desisyon. At ang mukha ng bansa na hindi umiiwas sa responsibilidad. Kailangan nating matuto. Hindi ang sistema, kundi ang attitude. Maraming salamat sa panonood ng Kandungan Picnic ngayon.